Chapter 16. Why? What happened? And nothing, Lo. I just said. Ayoko na lang itong mag-alala pa. By the way, may schedule po kayo ng treatment sa ospital bukas. You need to rest. Salamat, Apo. The truth is, ayoko nang madalas nagpupunta ng ospital. Sa tingin ko ay hindi na rin ako magtatagal. Don't say that, Lolo. Matagal pa tayong magsasama. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay nito. Makikita mo pa akong ikakasal sa taong totoong mahal ko. I said, how I wish, Iho. Buong buhay mo ay kontrolado ka ng ama mo at wala man lang akong nagawa. Ngayon naman na wala na siya ay kailangan mo naman na makisama kay Gascon. Malungkot ang pagkakasabi ni Lolo. Alam nito kung gaano ako nagdudusa hanggang ngayon. Don't worry, Lo. Soon I will be free. Kaya kailangan mong magpalakas dahil may ipapakilala pa ako sa iyo kapag dumating ang araw na yon. Malapit ko nang ipakilala kay Lolo si Celine. Ang panganay ko na pinapaalagaan ko kay Ray. Si Ray at ang asawa nito lang ang nakakaalam ng pagkatao ng bata. Sa ngayon ay isa yun sa lihim na tinatago ko kahit kanino dahil kapag nalaman ng father-in-law ko na si Don Gascon, I'm sure he'll kill Celine. Celine is 13 years old now. Anak namin ang unang babaeng minahal ko na si Celestina. Ngumiti naman si Lolo sa akin, lang sandali ay iniwan ko na ito sa kwarto. Nagpunta ako sa kwarto ng mga anak ko. I check first Cinderella's room. Mahimbing nang natutulog ang bata while hugging the teddy bear that I bought her on her last birthday. I kissed her on forehead. Tinitigan ko muna si Cinderella at napangiti. Sweet na bata si Ella. Just like her mom. I'm not her real father pero tinuring ko siyang dugot laman ko. Pinanggako ko yun kay Cindy bago ito namatay. Napalalakihin ko ang anak nito sa lalaking tunay nitong minahal. Nangako ako kay Cindy na mamahalin ko si Ella na parang tunay kong anak. Ang sikreto namin ni Cindy na hindi ko tunay na anak si Cinderella ay dadalhin ko hanggang kamatayan ko. Isang tao lang ang balak kong pagsabihan noon kapag dating ng panahon, si Mira lang. Soon, kapag okay na ang lahat at nagawa ko na ang plano kong pabagsakin ang mga sindikatong Samire sa buhay ko ay makakasama ko na si Mira. Sa ngayon ay kailangan ko lang na kumuha ng tiyempo na masolo ito para masabi may kwento ko kung bakit kailangan ko siyang saktan ilang taon na ang nakakaraan. Lahat ng masamang pangyayari sa buhay ko ay dahil sa kasunduan na yon. Tandang-tanda ko pa ang lahat kung paano sinabi yun ni Daddy sa akin nang nabubuhay pa ito. You need to wait until you reach the age of 32 years old to get married, anak. Why, Dad? Kailangan na pakasalan mo ang anak ni Gascon. That's an order, JK. I don't want you to involve in other girls. Kung gusto mong tumikim ng babae, it's okay, pero hindi ka pwedeng makabuntis. I was in college that time. Hindi ko sineryoso ang sinabi ni Daddy sa akin ng mga panahon na yon. Hanggang sa nalaman ko nga na kailangan nilang pagtibayin ang samahan nila ni Don Gascon at hindi magtraidor sa isa't isa kaya dapat kaming maging mag-asawa ng anak nitong si Cindy. 20 years old pa lang ako nang sinabi sa akin yun ni Daddy at si Cindy ay 10 years old pa lang. I can't imagine myself marrying a girl that 10 years younger than me. Imagine that I need to wait for Cindy to be 22 years old para lang pakasalan ito. Gusto ni Don Gascon na nakapagtapos na ang anak nito bago mag-settle down dahil may negosyo rin itong gustong ipahawak sa anak nito. Nang panahon rin na yun ay patay na patay ako kay Celestina na classmate ko. Niligawan ko ang babae pero binasted ako. Hanggang sa hindi na kami nagkita after graduation. Nang mga panahon na rin na yun na alam ko na ang lihim nila Daddy at nang matapos nga ako ng kolehiyo ay nagsimula rin akong magtrabaho sa Caballero Brewery. Nagsimula na rin ang pagpapayaman ko ng lihim gamit ang perang pinautang sa akin ng mga bilyonaryo kong kaibigan simula ng college na sina Zeus at Nathaniel. Gusto kong tuparin ang plano kung buwagin ang grupo nila Daddy at Don Gascon kaya kailangan na mas maging mayaman ako sa kanila. Sa kabila ng pagbabawal sa akin ni Daddy na ma-involve ako sa ibang babae ay maraming pagkakataon rin naman na tumikim ako ng babae because of my life needs. Naging maingat lang din ako na makabuntis that's why I use protection when sa mga babaeng binabayaran ko para paligayahin ako. Nalaman ko rin na seryoso ang usapan nila Daddy at Don Gascon.
Nalaman ko na ipinapatay ni Don Gascon ang naging boyfriend ni Cindy. Kay daddy ko mismo nalaman yun. Binalita niya sa akin to give me a warning sa anong mangyayari kapag nakipagrelasyon din ako. Pero paano ko ba pipigilan ang puso ko na magmahal sa taong tinitibok ng puso ko? I was 27 years old nang muli kaming magtagpo ng landas ni Celestina. Hindi ko napigil ang sarili ko at niligawan ko siya kahit na busted na ako nito ng college pa lang kami. Cindy is just 17 years old that time at 5 taon pa ako maghihintay para may kasal sa dalaga. Ang balak ko ay mababaw na relasyon lang ang pagsasaluhan namin ni Celestina. Wala naman akong balak talagang seryosohin ito at gusto ko lang itong tikman. Pero naramdaman ko na lang na nabuhay ang dating pag-ibig ko sa babae. Hanggang sa dumating sa punto na nagtapat na ako kay Celestina ng set-up naman ni Cindy. Sinabi ko kay Celestina na ipaglalaban ko siya sa pamilya niya at pamilya ko. Pinanggakuan ko siya na pipigilan ko ang magiging kasal namin ni Cindy. Nagpatuloy ang relasyon namin ng pasikreto. Hanggang sa nahuli kami ni Daddy. Labis ang galit sa akin ni Daddy na nakipagrelasyon ako sa ibang babae. Hindi ko alam kung paano nangyari. Mayroon na pinakita sa akin si Daddy na screenshot ng conversation namin ni Celestina. Binyantaan ako ni Daddy na ipapapatay niya si Celestina kapag hindi ako nakipaghiwalay. Humingi ako ng tawad kay Daddy at nangako na hihiwalayan ko ang mahal ko dahil sa takot. Lihim din akong nag-imbestiga kung paano nakarating kay Daddy ang palitan namin ng message ni Celestina. Sa tulong ng kaibigan ko naman na si Nathaniel na may connection sa mga IT company ay nalaman kong nahack ang cellphone ko. Dahil sa advanced technology ay nalaman ko rin ang IP address ng hacker. Ang Kuya Henry ko ang hacker. Hindi ako makapaniwala na magagawa sa akin yun ng Kuya Henry ko. Alam ko naman ang lihim niyang inggit sa akin dahil mas mataas ang posisyon ko sa Caballero Brewery at mas mahal ako ni Daddy. Pero tinuring ko siyang kapatid kaya nasaktan ako sa nalaman ko na nagtraidor siya sa akin. Simula noon ay wala na akong tiwala sa kanya. Sa tulong ni Nathaniel ay may ginawa naman ito sa gadget ko para hindi raw ma-hack. May mga cellphone din siyang binigay sa akin na makakatulong sa akin at baka kailanganin ko. Mga cellphone na may tracker. Iniwasan ko si Celestina dahil ayokong mapahamak ito. I ghosted her kahit na mahal ko na siya. Pero isang araw ay pilit itong nakipagkita sa akin at binalita sa akin that she's pregnant. Doon ko lang naramdaman ang tunay na saya. Hindi ako makapaniwala na magiging tatay na ako. Nagtapat ako kay Daddy na nakabuntis ako at labis ang galit nito sa akin. Natatandaan ko pa ang usapan naming dalawa tungkol doon, pananagutan ko si Celestina, Dad. Matapang na sabi ko, JK, mamatay ang buong angkan natin kapag nalaman ni Gascon na magkakaanak ka sa ibang babae. But, Dad, I love her. Walang puwang ang pag-ibig sa negosyo natin, anak. Buhay natin ang nakasalalay. Ngayon pa lang ay, itago mo na ang babaeng yun. Apo ko ang pinagbubuntis niya kaya gagawan ko ng paraan para mabuhay dapat ang bata. Hanggang dun lang ang kaya kong itulong sa'yo, mas tumindi ang galit ko sa sariling ama. Ramdam ko nga na mas paborito niya ako kesa kay Kuya Henry, pero pagdating sa usaping negosyo at pagpapakasal ko ay labis ang higpit nito sa akin. Sa takot na mapahamak si Celestina ay tinago ko ito. Pinaliwanag ko ang sitwasyon ko dito na baka mangganilo ang buhay nito at ng magiging anak namin kapag hindi muna siya lumayo sa akin. Pinanggakuan ko si Celestina na pakakasalan ko siya kapag napigilan ko ang arranged marriage namin ni Cindy. Malayong kamag-anak ni Celestina si Ray na naging close ko na rin kaya binilin ko rin na bantayan si Celestina. Alam ni Ray na nasa panganib ang buhay ni Celestina kaya nangako ito na poproteksyonan ang babae. Pero kabuwanan na ni Celestina at ilang araw na lang ay nabaril ito. Hindi ko matanggap ang pangyayari. Namatay si Celestina at maswerte naman na nailigtas ang baby. Inutusan ko si Ray na ipalabas na namatay na rin ang anak namin ni Celestina at alagaan ang baby. I confronted Daddy at pinagbibintangan ko ito may kagagawan sa nangyari kay Celestina pero pilit nitong tinanggi ang pagkamatay ng babae. Simula noon ay sumidhi ang galit ko kay Daddy. Mas sumidhi rin ang kagustuhan ko na mabuwag ang organization nila. Pinanggako ko sa sarili na makukulong sila. Nagpayaman ako ng nagpayaman palihim para masabayan ang yaman ni Daddy at ni Don Gascon.
At kapag makapangyarihan na ako ay ipapakulong ko silang lahat. Ang anak naman namin ni Celestina ay pinangalan kong Celine. Kinuha ko na rin si Ray bilang kanang kamay ko. Pero lihim lang namin ni Ray noon. Hindi siya kilala ni Daddy o ni Kuya Henry. Binabayaran ko siya ng malaki at binilhan pa ng properties. Kapalit ng pag-aalaga nito sa anak namin ni Celestina. Naging kasangga ko rin si Ray para makakalap ng mga tauhan. Marami akong tauhan at bodyguards para magbantay sa kaligtasan ng anak ko. Pinalakas ko ang koneksyon ko para makapagmanman sa illegal business nila Daddy. Pinangako ko na magiging maingat ang galaw ko at kukuha ng tamang panahon para paksain ang drug organization nila. Lang taon rin ang lumipas. Tinikis ko ang sarili ko na hindi malapitan si Celine. May ilang okasyon lang na nakakasama ko ang anak ko. At kapag nakakasama ko siya ay sinusulit ko. Ang sarap maging ama. Kahit napapalibutan ako ng masasamang tao ay mas pinipilit kong maging tuwid para sa anak ko. Naging maingat ako at nagpabango rin kay Don Gascon. I started dating Cindy when I was 30 years old. Naging close ako sa kanya. Nagtapat si Cindy na hindi niya rin gusto ang sitwasyon niya at may nagugustuhan na isang lalaki. Yun nga lang ay mahirap na lalaki at sigurado raw siya na ipapatay lang ng daddy niya kapag nalaman yun. Mas lumalim rin ang pagiging close namin ni Cindy at sinasabihan na rin ako nito ng mga sikreto niya. I just see her as a sister at wala talaga akong maramdaman sa kanya. Isang araw ay dumating sa akin ang balita. Celine was kidnapped. Labis ang naging takot ko nang malaman yun. Nagpunta lang daw si Ray at ng asawa nito sa mall kasama ang isa nilang pamangkin para sa audition at sinama si Celine pero nawala ang bata. Takot na takot ako para sa buhay ng anak ko. Ginamit ko lahat ng koneksyon ko para malaman agad ang kinaroroonan ng anak ko. Sa tulong ng mga CCTVs ay nalaman namin ang pagkakakilanlan ng sasakyan na ginamit. Sa isang abandonadong lugar dinala ang anak ko. Agad na sinugod yun ng mga tauhan ko. Muntik nang mahuli ang lahat. Muntik nang mamatay ang anak ko kung hindi siya niligtas ng isang teenager na babae na sinangga ang sarili at ang likod nito ang nasaksak. That's Mira. Kung hindi dahil kay Mira ay patay na ang anak ko. Malaki rin ang naging sugat ni Celine na hiniwa ang braso nito. Sinumpa ko na magbabayad ang may gawa noon. Hinala ko rin na may kinalaman ang organization sa pangyayari sa anak ko. Si Daddy pa rin ang pinaghihinalaan ko. Pero nanahimik ako. Hindi ko pa sila kayang pabagsakin at sinarili na lang ang galit dahil nga pinalabas ko na dating patay ang anak ko. Wala akong choice kung hindi ang palabisan na namatay na naman si Celine. Inutusan ko si Ray na dalhin si Celine sa ibang bansa matapos na lihim itong ipagamot dahil sa natamong sugat. Doon na lang muna sila manirahan. Sakto na kinabukasan matapos namin na mailigtas si Celine ay nagkaroon ng trip abroad si Daddy, Don Gascon at Kuya Henry at halos lahat ng mga tauhan nila. Mas lumawak pa ang operasyon nila ng droga at may partner na silang sindikato sa Russia. Walang magbabantay ng kilos ko sa loob ng 3 buwan. Doon ko pinuntahan ang taong nagligtas sa buhay ni Celine. Nalaman ko na mahirap lang ang batang yun na Miracle Florence ang pangalan. Agad akong tumulong sa magiging gastos nito sa operasyon ng palihim. Kinutsaba ko ang doktor at kunwari ay may sponsor sa operasyon ni Mira. Hindi ko pa nakikita ang mukha ni Mira at kumukuha pa ako ng tiyempo kung kailan wala siyang bantay. Hanggang sa dumating ang oras ng operasyon nito. Gusto kong masilip man lang ang mukha nito kaya gusto ko siyang abangan sa labas ng pinto ng operating room kapag inilabas na. Ate Mira, wag mo akong iiwan please. Ayokong mawala ng ate. Hagulgol ng batang nag-aabang sa operating room. Ang batang-bata na si Heaven at sa tingin ko ay nasa 10 or 11 years old pa lang ito. Kumirot ang dibdib ko na nakitang iyak ng kapatid ni Mira na halos hindi na mapunasan ang nagkalat na uhog nito. Kung hindi niligtas ni Mira ang anak ko ay hindi ilikan ni Heaven ang kapatid. Masama ang lagay ni Miracle na ang sabing doktor na himala lang ang bubuhay sa bata. Kunin mo to. Inabot ko kay Heaven ang isang panyo. Natigilan pa ang bata at nilingan ako. Matagal niya akong tinitigan at napaawang pa ang bibig nito ng malaki pero ilang sandali ay kinuha rin nito ang panyo at pinyunas sa mga sipon at luha nito. Naghintay pa ako ng tiyempo hanggang wala na si Heaven sa may operating room.
Sakto na lumabas na ang isang doktor na binayaran ko para bigyan ako ng update. Doc, kamusta na ang pasyente? Nag-aalalang tanong ko. Sa ngayon ay nadagdagan ang chance na mabuhay ng bata. She's still unconscious and under observation. Can I see her? Asked the doctor. Gusto kong makita ang mukha ng taong habang buhay kong pasasalamatan dahil sa ginawa nito. Pinayagan naman ako ng doktor at matapos kong magsuot ng PPE ay pinapasok ako sa operating room kung nasaan pa si Miracle. At doon nasal-ayan ko ang isang bata na kahit wala pang malay ay sa tingin kong pinakamaamong mukha na nakita ko sa buong buhay ko. Hindi ako nakakilos pa habang napatitig na lang sa mukha ni Miracle. Naawa ako sa kalagayan ng bata. Naiwan na akong mag-isa sa operating room. Hindi ko magawang ailapit ng husto ang katawan ko sa batang nag-aagaw buhay pa rin hanggang ngayon. Ilang sandali pa ang lumipas bago ako naglakas ng loob na lumapit sa may tabi ng kama at mas naging malinaw ang mukha ni Miracle. Hindi ko napigilan na haplusan ang mukha niya at habang ginagawa ko yun ay labis din ang dalangin ko na magiging okay na siya. Hindi ako nagtagal sa loob ng kwarto. Ayoko na may makakita sa akin na kamag-anak ni Miracle na dinadalaw siya. Lumabas ako at hinanap ang doktor para ibilin si Miracle sa mga ito. Umalis ako ng ospital. Nag-focus naman ako sa kalagayan ng anak ko na dinala ni Ray sa isang hindi kilalang ospital sa may Rizal. Binalita sa akin ni Ray na malayo sa panganib ang anak ko at labis akong nagpasalamat sa Panginoon dahil hindi niya pinabayaan si Celine. Kahit sobrang pagod ay lihim ko na kinita muna si Celine para magpaalam bago ito dalhin ni Ray sa ibang bansa. Ang sakit sa dibdib na magpaalam sa kawawa kong anak. I instructed Ray ng mga susunod nitong gagawin, lalabas niya ng bansa si Celine at maninirahan sila doon ng 2 hanggang 3 taon. Tsaka ko napuproblemahin kung paano ko makakasama ang anak ko kapag nasa ibang bansa na siya. My top priority is her safety, kahit na ang kapalit noon ay mawalay na naman siya sa akin. Nang umuwi ako sa bahay ay hindi naman na nawala sa isip ko ang batang nagligtas sa anak ko, si Miracle. Hindi na nawala sa isip ko ang maamong mukha nito. Lumipas ang ilang araw. Ilang beses din akong humingi ng update kay Ray tungkol sa pangangibang bansa nila. Malaya kahit paano ang galaw ko dahil wala sina Daddy at Kuya Henry. Pati na rin si Don Gascon ay wala rin dito sa Pinas, pero nagiging maingat pa rin ako. Nagpatuloy ako sa normal kong buhay na isang CEO sa umaga. Pero kapag uwian na ay dadalaw ako sa ospital para kahit paano ay malaman ang lagay ni Miracle. Ilang araw na nakarete ang bata. Pero laking pasalamat ko na nakasurvive ito. Mahigit 1 linggo pa ang kailangan nitong itagal sa ospital. Sinasamantala ko kapag walang bantay si Miracle ay pupuntahan ko siya. May ilang pagkakataon pa na habang tulog siya ay binubuhat ko siya kapag natatapat na pinapalitan ng ilang nurse ang bedsheet kapag naroon ako sa room niya. Hindi ko maintindihan ng sarili kung bakit gustong-gusto ko ang binubuhat ang batang si Miracle. Sino ka? Nagulat ako nang marinig isang beses ang masungit na boses ng isang babae na kapapasok lang ng kwarto. Sakto na ibinaba ko na si Miracle sa kama nito matapos na palitan ang bedsheet nito. Mahimbing na natutulog ang bata at alam ko na hindi kami maririnig kahit maingay dahil madalas itong hilo sa matatapang na gamot na iniinom. Nang nilingon ko ay nakita ko na isa yun sa mga tiyahin ni Miracle na Mayet ang pangalan. Nagkamali lang ako ng pasok ng kwarto, said. Naningkit naman ang matanong Mayet. Bakit mo binuhat ang pamangkin ko? They just asked for my help. Sabi ko at lumingon sa 2 nurse na naroon. Kilala nila ako at alam nila ang sitwasyon na hindi pwedeng malaman ng kamag-anak ni Miracle na madalas akong nagpupunta dito sa kwarto ng bata kapag wala silang mga bantay. Sumang-ayon naman ang mga nurse sa sinabi ko at mukhang hindi na ito nagduda pa. Nagmamadali din akong lumabas ng kwarto at umuwi na ng gabing yun. Pilit kong tinatanggi sa isip ko na nahuhumaling na talaga ako kay Miracle na isang 15 years old pa lamang. Tinataga ko sa isip ko na maliit na pabor lang ang ginagawa ko para kay Mira kapalit ng pagligtas nito sa anak ko. Imposible naman na magkagusto ako sa isang babae na kalahati na ng edad ko. Kay Cindy nga na 10 taon ang bata sa akin ay hindi ko magawang magustuhan. Sa kanya pa na 15 years ang gap. Pinilit kong kalimutan na lang si Miracle muna at nag-focus sa business ko.
Magaan pa rin ang buhay ko dahil wala pa ang mga kinamumuhian kong sina Daddy at Don Gascon. Nakikibalita rin ako kay Celine at maayos ang lagay nito sa pangangalaga ni Ray at ng asawa nito sa ibang bansa. May ilang tauhan rin naman ako na nautusan kapag may mga pinapagawa ako kaya okay lang kung wala muna si Ray sa tabi ko. Kahit wala rin sina Daddy ay ilang beses rin kami na nagkita ni Cindy. Para na rin kasi itong kapatid ko. I'm 30 years old now at 2 taon na lang ay ikakasal na kami. Pinag-uusapan namin ni Cindy kung paano mapipigilan ang kasal. Lumipas pa ang 1 linggo. Nakalabas na rin si Miracle sa ospital. Hindi ko maintindihan dahil may nagtutulak sa akin na makita ang dalaga kahit sa malayuan. Dahil may kakutsabo ako sa ospital ay nalaman ko kung anong oras ito na discharge. Stalker na kung stalker. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na tanawin si Miracle kahit na sa malayuan kasama ang tita nito habang papasakay ng taxi. Ginamitan ko pa siya ng binoculars para mamasdan ng husto ang mukha niya. Kung gaano kaganda ang puso nito ay ganun din ang mukha nito. Ngayon ko lang siya natanong ng gising dahil lagi ko siyang minamasdan kapag tulog sa ospital. Nagkaroon ako ng access sa personal details ni Mira kagaya ng address nito kaya sinundan ko pa sila pag-uwi sa bahay. Nakatira siya sa depressed area at naawa ako sa sitwasyon ni Mira. Gustuhin ko man na tulungan ang dalaga ay baka naman may makaalam at mapahamak pa ito. Lumipas pa ang araw. Naging routine ko na 1 o 2 beses sa 1 linggo ay aabangan ko si Mira kapag papasok na sa school. Tinatanaw ko siya mula sa malayo habang papalabas ng eskinita kung saan siya nakatira. Hindi ko rin maintindihan ang sarili kung bakit ko pa yun ginagawa. Nararamdaman ko lang na nagiging kumpleto ang linggo ko kapag nasisilayan si Mira. Tinanggap ko na lang sa sarili ko na nagkaroon ako ng simpleng crush sa isang bata na kalahati ng edad ko. Inisip ko na ang nararamdaman ko ay bunga lang ng pagliligtas nito sa anak ko. Nalilipas din. 1 beses ay tumawag sa akin si Daddy. Mas mapapaaga ng 2 linggo ang uwi nila mula sa Russia. Nagpasya ako na ititigil ko na ang ginagawa kong pagsunod kay Miracle at kakalimutan ko na ang bata lalo na at maayos na ang lagay nito. Isa pa, ayokong may babae pang mapahamak ng dahil sa akin kapag napalapit ako kung sino man yun. At sa huling beses ay tahasan pa akong pumasok sa eskinita at sinundan si Mira habang naglalakad pa uwi sa bahay nito. Nakasuot lang ako noon ng shirt at pantalon para hindi mahalata na isa akong businessman. Pinagtingi na naman ako doon ng mga kapitbahay ni Mira. Nang makita kong pumasok na si Mira sa loob ng bahay nila ay ilang segundo pa akong nakatitig sa saradong pinto nila. Goodbye, Miracle Florence. Thank you so much for saving my daughter's life. Huling beses na ang araw na ito na makikita kita, banggit ko sa isip ko at matapos ay tumalikod na ako at naglakad pabalik kung saan ko iniwan ang kotse ko. Teka, parang kilala kita. Bigla ay nakasalubong ko naman ang tita Miet ni Mira. Naningkit ang mata nito at tila naitindaan ako na nagkita na kami sa ospital. Mabuti na lang ay may isang kapitbahay na umagaw ng atensyon nito kaya agad akong sumibat at nagpunta ng kotse ko. Mabigat ang loob ko na umalis ng lugar na yun. Parang nawala na rin ang kalahati ng buhay ko. Sinikap ko na kalimutan si Miracle Florence. Pero may mga sandali na samasagi pa siya sa isip ko. Lumipas pa ang 2 taon. 32 years old na ako at nakaplano na ang kasal namin ni Cindy. Pero laking pasalamat ko na nagsabi pa si Don Gascon na maghintay raw ako ng 2 taon pa dahil gusto ni Cindy na mag-aral pang 2 taon sa ibang bansa. Pareho kaming natuwa ni Cindy sa pagpayag ni Don Gascon na mag-aral sa ibang bansa si Cindy. Naging opportunity ko pa yun para madalaw ko si Celine na kunwari ay si Cindy ang dinadalaw ko sa ibang bansa. Ang alam ni Daddy at Don Gascon ay nagmamahala na kaming dalawa ni Cindy. Ang hindi nila alam ay pareho lang kaming nagpapanggap. Pinagtatakpan ko rin si Cindy na naging boyfriend na ang lalaking matagal na nitong mahal, sa loob ng 2 taon na nakalipas ay maraming nagbago. Mas naging triple pa ang lihim kong yaman. Mas dumami ang mga tauhan ko. Konting panahon na lang ay mapapabagsak ko na rin sina Daddy at Don Gascon. Pinauwi ko rin si Ray para maging katuwang ko sa lihim namin na organization laban kina Daddy. Naiwan sa ibang bansa si Celine at dinadalaw ko na lang at sinasabi ko kina Daddy na si Cindy ang dinadalaw ko.
May napabagsak kaming isang planta ng droga nila Don Gascon. Ilan sa mga tauhan nito ang nahuli ng pulis. Mabuti na lang at sa paunang hakbang namin ni Ray ay hindi kami napaghinalaan ni Daddy. Nabalitaan ko na lang din na may connection sa sina Daddy at Don Gascon sa pulisya. Namatay ang nahuling tauhan nito habang hindi pa nakakapagturo kung sino ang drug lord. Muli na lang kaming nag-ingat ni Ray at nagpalakas pa ng connection at yaman dahil na-threatened na rin sina Daddy. Lumipas pa ang 2 taon. Hanggang sa dumating ako sa edad na 34. Lang araw na lang ay matatapos na rin sa pag-aaral si Cindy at sisunduan ko siya mismo sa ibang bansa at iuuwi dito sa Pilipinas para magpakasal. Good morning, sir. Bati sa akin ng nakasalubong kong empleyado isang araw na galing ako sa isang meeting at bumalik na sa Caballero Building. Hindi ko man lang sinagot o tiningnan ang babaeng empleyado na nakasalubong ko. Kilala ako dito sa CBC bilang demonyong CEO at pinangatawanan ko yun kahit dati pa. I want to show the whole company how powerful I am. Lalo na kapag babaeng empleyado. Sinigurado ko na sa ilang taon na nakalipas ay walang magkakagusto sa akin. Ayokong may babae na naman na mapahamak kung sakali na malink ako kahit kanino. Papasok na ako sa elevator. May nakita akong nauna ng empleyadong babae na pumasok doon. Sa itsura pa lang nito habang nakatalikod ay nakuha na nito ang atensyon ko. She is very sexy. Kung sino man siya, nakita ko pa kung paano natapilok ang babae nang makapasok sa loob ng elevator hanggang sa magsara iyon. Pinindot ko pa ang open button at nagbukas ang elevator. Doon ko nakita ang babaeng pumasok na nagpupulot ng nagkalat na files. Napansin ko na napahinto pa ito at nakatingin sa sapatos ko. Wala akong balak na tulungan ang babae. Pumasok na lang ako sa loob ng elevator at pinindot ang close button. Hanggang sa napulot na ng babae ang mga documents at akmang tatayo. Napasigaw ang babae dahil biglang namatay ang ilaw. What happened? Exclaimed. Tulong. Please. Tulong. Patuloy pa na pagsigaw ng babae na bigla akong kinapa ay yamakap sa akin. Man you. Stupid woman. Don't touch me. Galit na sabi ko. Mas yamakap pa sa akin ang babae na kinagalit ko. Please. Natatakot ako. Halos maiyak na sabi ng babae. I swear that I will fire you kung sino ka man na empleyado ka. Galit na sabi ko at pilit ko siyang nilayo sa katawan ko. Pero sa labis na takot ng babae na humiwalay sa akin ay nakawit pa nito ang mga braso sa leeg ko. Naramdaman ko ang pagdikit ng katawan nito sa dingding ng elevator habang ako naman ay napahapit sa bewang nito. Kasabay noon ay bumukas ang ilaw at tumambad sa akin ang mukha ng babaeng hindi ko inaakala na makikita ko pa. Miracle Florence Geronimo. Am I dreaming? Malapit na ang mukha ko ngayon sa batang dati ay naging dahilan para maging stalker ako. She's a woman now. A beautiful woman. Hindi ko alam kung gaano pa katagal kung natitigan si Mira. I could smell her breath, and it's intoxicating. My gaze drift down to her slightly parted lips. Bakit parang ang sarap halikan noon? Pagkatapos ng relasyon ko kay Celestina ay wala na akong babaeng hinalikan sa labi. Wala na akong nakarelasyon. Paminsan-minsan ay tumitikim ako ng babaeng bayaran, but I don't let them kiss me and I don't kiss them. Kahit sa katawan nila ay iniiwas ko na dumampi ang labi ko. Lihim lang din ang ginagawa kong pagtikim sa mga babaeng bayaran dahil baka malaman ni Don Gascon at hindi nito magustuhan na hindi sa anak nitong si Cindy ko yun ginagawa. But most of the time, ako na lang ang nagpapaligaya sa sarili ko. Sir, bigla akong nagulat nang tinulak ako sa dibdib ni Miracle. Napansin niya ang pagkagulat ko dahil sa pagkakita sa kanya. Agad niya naman na iniwas ang tingin sa akin at pinulot muli ang nagkalat na document sa lapag. Lumuhad din ako para tulungan siya. Hindi pa sinasadya na nahawakan namin pareho ang isang folder at nagdikit ang mga kamay namin. I felt a jolt of electricity run through my body. Hindi ko maintindihan ang epekto ni Mira sa katawan ko. I'll help you. Ang sinabi ko na lang nang parehong naglock ang mga mata namin sa isa't isa. Binaling ko na lang ang atensyon muli sa mga files hanggang sa makuha na namin lahat ng documents. Salamat po, sir. At pasensya na rin po dahil natakot ako kanina. Sambit ni Miracle nang niyukod nito ang ulo nito.
Her voice is like music to my ears. Ang sarap pakinggan. Ngayon ko lang din yun narinig dahil dati ay sa malayo ko lang siya tinatitigan. Hindi na ako nagsalita pa hanggang sa bumukas ang elevator at lumabas ako. Pagkarating ko sa office ko ay agad kong inutusan si Lori na hingin sa HR ang 201 ng lahat ng empleyado. First time ko na ginawa yun simula nang nagtrabaho na nanghingi ako ng files tungkol sa detalye ng mga empleyado ko. Hindi ko naman pwedeng hingin lang ang kay Miracle dahil mahahalata ako kaya empleyado ng buong kumpanya ang hiningi ko. Doon ko nalaman na bagong employed lang si Miracle sa kumpanya and she was assigned to marketing department. Hindi ko nagustuhan ang posisyon niya sa company na brand ambassador dahil ang mga babaeng kinukuha dun ay sama-sama sa mga events at nagsusuot ng mga sexy na damit. Tiningnan ko pa ang ibang details niya at nakita ko na hindi pa rin nababago ang lugar kung saan siya nakatira. Mag-iisip ako ng paraan kung paano maililipat si Miracle sa admin department na hindi ako mahahalata na interesado sa kanya. Alam kong may paparating na event ang kumpanya at ayokong si Mira ang haharap sa event na yun. Nang uwian ng araw na yun ay hindi pa sinasadya na makasabay ko si Mira sa elevator. Habang kasama ko rin si Kuya Henry at sabay kaming pababa ng building. Nagsalubong pa lang ang tingin namin ni Miracle ay nag-iba na ang ritmo ng tibok ng puso ko. Are you going to stand there? Narinig ko na lang na sambit ni Henry at pumasok na sa loob ng elevator si Mira. So, you're a new employee here? I heard Henry ask na kinainis ko. Kung kaming dalawa lang ni Mira ang nasa loob ay ako ang kausap ng babae ngayon. Oo po, sir, Mira replied. You. Her voice is sweet. Ako lang dapat ang kausap niya. You look very young. How old are you? Tanong muli ni Henry. Mabuti at natanggap ka dito sa office job. I'm Henry. Welcome to CBC. Salamat po, Sir Henry. Naririnig ko na lang ang palitan ng usapan ng dalawa. Pero agad naningkit ang mata ko na nang napansin na nakipag-handshake pa si Henry. Nakuyam ko ang palad. Hanggang sa bumukas na ang elevator at lumabas na si Henry at hindi pa kumikilos si Mira at gusto yata na ako ang unang lumabas. You go out first. Sabi ko at biglang lumingon sa akin si Mira. Ginawa ko ang hindi ko ginagawa sa ibang babae. Ang magpakyot. I smiled at her at nakita kong natigilan siya. Doon na lang muli ako nakaramdam ng kilig at ang huling beses na naramdaman ko yun ay nang buhay pa si Celestina. Kinabukasan na pumasok ako sa opisina ay inalam ko ang ganap sa marketing department. Doon ko lang na nag-utos ang TL na si Justin na kailangan na magsukat ng damit ni Mira. Nang malaman ko yon ay agad akong nagpunta sa studio at dun ko nadatnaan ang hayop na Justin na yun na hinihipo ang hita ni Miracle. Hindi ko napigil ang sarili na lapitan si Justin at suntokan at tumilapon ito sa lapag. Sir Jared, maawa po kayo. Wala po akong ginagawang masama. Siya po ang nagsabi na hawakan ko ang hita niya. Inaakit niya po ako. Siya po ang tanggalin niyo. Sir, hindi po totoo ang sinasabi niya. Hindi ko po siya inaakit. Labis na galit ang naramdaman ko para sa Justin dahil nakita ko ang takot sa mukha ni Miracle. Bigla ay na-imagine ko kung paano rin siya natakot ng panahon na kinidnap siya at nasaksak. Susugurin pa ni Justin si Mira pero agad kong nasuntok ang lalaki. Sa lakas ng suntok ko ay hindi na ito nakabangon pa. Umiyak si Mira. Simula bukas ay hindi ka na magtatrabaho sa marketing department. Sir, maniwala po kayo. Nagsisinungaling po siya, hindi ko po siya inaakit. Kulang na lang ay lumuhad si Mira sa harap ko. I wanted to hug her, but I stopped myself from doing so. I'll transfer you to another department. Doon sa walang mambabastos sayo. I said na kinagulat ni Mira. Kinabukasan ay excited akong pumasok sa trabaho. Isipin ko pa lang na madadaan ko si Miracle bago ako pumunta sa mismong opisina ko ay parang buo na agad ang araw ko. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay pumapasok ako madalas na mainit ang ulo, pero hindi ang araw na yon. At nabuo nga ang araw ko nang makita ko agad si Mira na nagpa-file sa cabinet. Mag-isa lang siya sa area dahil nagpatawag agad ako ng meeting at nasa conference lahat ng tao. Bagay na sinadya ko para makapag-good morning sa dalaga. Sir, good morning po. Nailang nabati naman ni Miracle sa akin matapos ko siyang batiin.
Alam ko na sa mga paraan ng pag-iwas ng tingin ni Mira sa akin ay may crush siya sa akin. Ramdam ko na nagagwapuhan sa akin ang dalaga. At totoo naman na gwapo ko. Nang uwian na ay sinadya kong sundan si Miracle habang naglalakad ito patungo sa MRT. Malakas naman ang loob ko na hindi ako masyadong minamanmanan ng kahit sino. I gained my father and Don Gascon's trust. Alam kong iniisip nila na malaki na ang pagkagusto ko kay Cindy kaya hindi sila mag-iisip na may kinakahumalingan akong ibang babae. At nagulat nga si Mira nang hinintuan ko siya habang naglalakad siya. Sumabay ka na sa akin. I'll drive you home, I said. Ang daming pagtanggi na ginawa sa akin si Mira hanggang sa huli ay napilitan siyang sumakay sa kotse ko. Hindi mapakali ang dalaga habang nakaupo sa loob ng sasakyan ko. Maya-maya rin ang sabi niya na bababa na siya hanggang sa makarating kami sa monumento at nagsabi siya na bababa na dahil isang sakay na lang siya. Nagpupumilit pa si Mira na ibaba ko siya. Kapag hindi ka pumayag na ihatid kita wag ka nang paapsok bukas. Just tell me the street name. Pananakot ko kay Mira. Ang hindi niya alam ay kabisadong kabisado ko kung saan siya nakatira. Hanggang sa nakarating kami kung saan siya bababa. So, you still living here? Hindi ko pa sinadya na mabanggit ng hininto ko ang kotse. Mabuti na lang at hindi masyadong narinig ni Mira ang sinabi ko. Dito ka nakatira. Pag-ulit ko na lang. Oo po, Sir Jared pasensya na po at magulo po ang lugar na ito. Mira looked tense at nalilibang ako na tingnan siya. I asked her why. Kasi po sabi niyo, tatanggalin niyo ko sa trabaho. Napangiti ako kay Mira at nakita ko kung paano siya tumitig sa akin. Gwapong-gwapo siya sa akin at ako naman na kalalaking tao ay kinikilig. Pati ang isa kong ulo na nakatago sa brief ko ay kinikilig dahil parang naninikip ang pantalon ko. I'm sorry kung natakot ka. Sabi ko, wala po yun, sir. Nahihiya po ako dahil baka napalayo na po kayo ng biyahe. Baka magalit ang asawa nyo. Wala akong asawa, Mira. I'm single. Sambit ko na pakiramdam ko ay natuwa si Mira sa nalaman niya. Lumipas ang ilang araw na ganado akong pumasok. Hanggang sa isang araw na pumasok ako ay nakita ko ang empleyado kong si Lucy na madalas kong pag-alitan na nilalagyan ng ointment si Mira sa braso. Hindi ako mapakali sa loob ng opisina ko kapag hindi ko nalaman kung ano ang nangyari doon. Kaya kahit may hindi ako kailangan na files ay pinatawag ko si Mira sa loob ng office ko para utusan ito. Anyway, what happened there? Kunwari ay baliwalang tanong ko kay Mira patungkol sa sugat nito. Wala po ito, sir. Wala, nadapa ka ba? May nanakit po kasi kanina sa akin. Yung bagong kapitbahay namin. Pinag-trypan po ako. I see. Anyway, you can go. Thank you sa files. Nakita ko pa ang disappointment sa mukha ni Mira na akala siguro ay wala akong pakialam na nasaktan siya. Pero pagkalabas niya ng pinto ay nagpupuyos ang galit ko na tinawagan si Ray. Nagpautos agad ako ng mga tauhan ko na ipabugbog kung sino man ang nanakit kay Mira. Simula rin ng araw na yon ay nagpakalat na ako ng tauhan sa area na yon. Gusto kong ipabantay si Mira para wala nang mananakit sa kanya. May mga tauhan na akong nagrenta sa kapitbahay ni Mira. Inutusan ko sila na anuman nakakaibang mangyari sa dalaga ay i-report agad sa akin. Kinabukasan ay walang pasok sa opisina. Wala akong gana na hindi ko masisilayan si Mira. Nang hapon na yun ay nakatanggap ako ng balita sa mga tauhan ko na naaksidente raw ang kapatid ni Miracle at nakita raw nila ang tita ni Miracle na si Mayet na dinala sa club ang dalaga. Gusto kong umalis ng araw na yun pero baka mahalata ni Daddy ang biglaan na pag-alis ko at magduda ito. Natakot ako sa isipin na magbebenta si Mira ng katawan dahil malamang nakailangan nito ng pera. Mabuti na lang at ang sinabi sa akin ng mga tauhan ko na agad din naman nilang nakita si Miracle na umalis din ng club na yun at bumalik sa ospital. Pinaimbestigahan ko sa kanila kung ano ang ginawa ni Mira doon. Doon nila nalaman na nakipagkasundo ito sa isang matandang customer na magbebenta ng katawan. Nang inag ang kalamnan ko sa nalaman. Kinabukasan ay nagpaalam sina Daddy sa akin at Kuya Henry. May malaki silang operasyon ng droga at ilang araw na mawawala. Laking pasalamat ko at makakakilos ako ng malaya para iligtas si Mira sa matandang pagbibentahan nito ng katawan.